Dahil binawasan at binagala ng mga biyahe ng MRT, lalo pang naging kalbaryo ngayon ang pagko-commute. Sinuspindi na muna ang number coding para sa mga bus na biyaheng EDSA para madagdagan ang mga sasakyan. Pero matinding traffic naman ang problema. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, ano mas sinubukan namin sumakay kanina sa MRT nung rush hour at nung hindi rush hour at walang pinagkaiba ang paghihintay nito 10 minutes no yung dating ng bawat tren at yung rush hour at hindi rush hour talaga namang siksikang parang sardinas ang mga pasahero kasunod na nga ng ginawang pagbabawas ng mga bumibiyaheng tren ng MRT3. Ang kalbaryo ng mga sumasakay sa MRT noon, siya pa rin araw-araw nilang sakit sa ulo hanggang ngayon. Sobrang mainit po tapos hassle, lalo na po kapag galing ka sa work tapos pagod na pagod ka, mas lalo yung doble yung pagod mo kapag andito ka sa MRT. Araw-araw na to eh. Araw-araw na. Ganito na talaga. So, pasensyahan na lang talaga dito, ha? Oo. Ano ba? Ano? Sanayan na lang po. Ha? Sanayan na lang. Sanayan na lang. Ang hinanakit ng mga pasahero, tila hindi na nga umaayos ang sitwasyon sa mga tren, may pagkakataon pang mistulang lumalala ang problema. Tulad na lang kagabi, ang pagkahaba-habang pila, ininda ng mga pasahero sa iba't ibang istasyon ng MRT. Oras na nga ang hinintay bago makasakay sa tren. Pagdating pa sa loob, halos magkapalitan na ng mukha ang mga tao sa sobrang siksikan. At ang mga tren, usad pagong na nga, patigil-tigil pa. Kinabukasan, ito na naman ang pambungad sa umaga ng mga pasahero. Sana maganda yung service nila. Kasi kahit na agaan mo, ganun pa rin yung pila dito sa tren. Kahit na madaling araw. Sa pila, parang ganun pa rin eh. Pero sinasabi nila ayusin, ganun paulit-ulit. Pero parang wala naman nangyayari. Ang ugat nito, isinailalim sa safety check ang mga tren ng MRT kasunod ng pagkakabali ng axle ng isang tren. Ang axle ang tumutuhog sa mga gulong na bakal ng mga tren at ang bali, posible raw pagsimula ng disgrasya. Kami ho ay humihingi ng paumanhin sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mananakay sa krisis na ito. Ang sabi ni Secretary Tugade, di bali kami murahin ng mga mananakay ng publiko, ng iba't ibang sektor, di bali kami murahin kaysa makita ang mga pasahero na umiiyak sa ospital o kaya naman ay nananahimik sa sementeryo. We cannot sacrifice safety. Kasunod ng inspeksyon, 51 bagon lang ang pinaandar imbes na 60. At ang dating 40 kilometers per hour na takbo ng tren, bumagal hanggang 20 kilometers per hour na lang. Sa pagsakay namin sa MRT bandang alas 3 ng hapon kanina, maluwag ang tren sa North Avenue Station. Pero pagdating ng Cubao, ilang pasahero ang hindi na nakasakay dahil punong-puno na. Alas 3:50, narating namin ang Ayala Station. Pero ang pagsakay pabalik ng northbound, mas matindi. Ang biyahe namin, mahigit 1 oras ang inabot. Ito na yung sitwasyon ngayon, 4:34 ngayon ng hapon dito sa Ayala Station. Mga 10 minutes kami naghintay doon sa platform bago dumating yung train. Actually, yung mga kasabay namin, ilang pasahero na nakapila doon, hindi na rin sila nakasakay kasi ilan lang naman yung bumaba. Pero ilang kasi yung naghihintay ng mga pasahero. So, naiwan na lang sila. Hopefully, makakasakay sila doon sa next train na dadating. At so, parang ang interval nila is every 10 minutes bago dadating yung susunod na train. Batay sa abiso ng Department of Transportation, bandang alas 6 ng gabi kanina, 15 tren ang pinatakbo sa bilis na 20 kilometers per hour. Bukas, inaasahang balik normal na raw ang operasyon ng MRT. Matatapos na raw kasi ngayong gabi ang testing ng mga axle. Sa ngayon, 20 tren lang ang operational sa normal na araw. Ito lang daw ang kayang patakbuhin ng MRT dahil limitado ang power supply. At sa Nobyembre pa inaasahang maayos ang kanilang power capacity. Ang mga bagong bago naman, hindi pa rin nagagamit dahil hindi pa tapos ang installment at safety checks. Habang hinihintay ang mga ipinangakong pagbabago sa MRT, lalo naman dumarami ang mga pasahero. Mahigit 3 milyon nga ang dumagdag mula Disyembre noong nakaraang taon hanggang nitong Abril. The number of passengers grew already, so that's why we're experiencing long queues. Para maibsan ang pasanin ng mga commuter, nagbibigay ng libreng sakay ang MMDA. Sinuspindi rin ang number coding para sa mga bus na biyaheng EDSA para madagdagan ang mga pwedeng masakyan.
Pero ang resulta naman, katakot-takot na traffic. Ang tanong, matraffic yung EDSA, pero bakit kami nagdagdag ng bus? Yun ay opsyon sa mga mananakay. Kung kinakailangan pagtsagaan ninyo ang MRT, pagtsagaan ninyo sapagat yun pa rin ang mas mabilis. Naglalagay lang kami ng opsyon. Jessica, yung mga talagang suki na itong MRT, saka sinasakyan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, magtsatsaga pa rin at umaasa na lamang na bukas sana hindi na ganito yung sitwasyon. Sana hindi na sila siksikan para sardina. Sana hindi na matagal yung paghihintay doon sa mga darating na train at sana hindi na rin ganun kabagal. Pero yung ilang mga nakausap natin dahil nadala doon sa naranasan ngayong araw nito, bukas mag-a-adjust sila at sasakay na lang daw muna sila ng bus dahil nga para sa nakita nila kanina, mas mabuti pang mag-bus kung matagal kaysa maghintay ka ng matagal sa pila at mabagal pa yung sasakyan mong tren ng MRT. Jessica? Alam mo, Susan, dyan sa MRT natin makikita na siguro isa tayo o tayo na ang pinakamatyagang mga tao sa buong mundo, no? Biro mo, araw-araw, ganyan ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan, no? Pipila ka para makasakay, pipila ka para bumili ng ticket o para makapasok sa terminal, pipila ka ulit para makasakay ng tren, tapos sa loob ng tren talaga namang siksikan. Tapos yung speed ng train ngayon, parang speed na lang sa EDSA, di ba? Biro mo yung biyahe 1 hour sa kamo. Parang ba't ka pa nag-MRT kung para ka rin palang sumakay sa bus? Tapos umaga, gabi, ganyan ang gagawin ng mga kababayan nating pumapasok sa eskwela at trabaho. Hanggang kinabukasan, ganyan na naman. Diyos ko, parang walang patid na kalbaryo ito Oo, tama ka Jessica. So nakakahanga nga yung tawag doon, yung tiyaga at pasensya ng mga kababayan natin at tumatangkilik dito sa MRT dahil sabi nga ng mga namumuno sa DOTR, ito pa rin naman daw yung mas mabilis dahil wala naman traffic dito sa taas, maliban na lang kung masisiraan, magkakaroon ng aberya. Kaya sana naman hindi komot talagang nagtsatsaga yung mga kababayan natin at talagang ibibigay na lang yung ganitong klase ng serbisyo. Sana naman ayusin nila dahil ang mga kababayan natin ay talagang tumatangkilik naman sa kanila at talagang pinagpapasensyahan na lamang kahit ano pa yung mga nagiging aberya ng MRT. Hindi lamang ngayong araw nito, kundi itong mga nakalipas na panahon naman, Jessica. So sana naman suklian ng gobyerno ng mas maganda at mas mabilis na serbisyo, Jessica. Nako, sa totoo lang, Susan, ewan. Kasi nakailang sabi na tayo niyan. Lahat na nang pwedeng ipuntos na. Siguro wag na munang umasa, no? Kasi pag umaasa ka, lalo ka lamang nasasawi Parang, kaya lang, on the other hand din, hindi naman tama na tanggapin na lang natin na hanggang ganito na lang talaga ito. Di ba? Parang sobrang abuso naman yon sa taong bayan. Pero hindi ko na alam kung ano pang pwede nating ipuntos dito Bakit ba ganito? Jessica, alam mo, nakakapagod kasi kanina kami, hindi naman kami galing sa trabaho, talagang tinry lang namin sumakay. Pero 1 oras naman mahigit yung biyahe mula Ayala hanggang North Avenue. Nakakapagod, nakakangalay ng tuhod, tapos siksika, nababangga ka, talagang kailangan mong sumiksik sa loob para lang hindi ka maipit doon sa may pintuan. Kasi kahit sinasabing huwag nyo sandalan ang pintuan ng train, masasandalan mo rin dahil nga sa dami ng tao sa loob. So talagang sakripisyo yung inaabot. So umasa pa rin tayo ng kahit kaunti na magiging sensitive naman yung mga namumuno sa DOTR para ayusin talaga nila yung serbisyo ng MRT. Bagamat matagal na nilang ipinapangako na aayusin ito, Jessica. Alam mo, isa lang nakapagbigay ng konsuelo dito sa storya mo Inamin nila na krisis na talaga ito. Matagal ng krisis itong MRT na ito. Kaya lang hanggang ganito na lang, tiis-tiis na lang. Sana hindi. Sana hindi, Jessica, dahil nakakalungkot naman na talagang ganito na lang. Tatanggapin na lang natin na ganito talaga wala kayong magagawa, wala kayong choice, di ba? Parang nakakalungkot naman kung gano'n at parang sila yung susuko sa problema ang idinudulot itong operasyon ng MRT, Jessica. At saka sa puntong ito, parang yung mga naiisip nilang solusyon, problema rin, di ba? May problema yung MRT, nagdagdag sila ng bus. Pero dahil nagdagdag ng bus, traffic naman. Di parang paikot-ikot lang tayo, no? Parang wala talagang solusyon
Naku po. Para bang paano mo kaya ano Para no? isang problemang nagkabuhol-buhol na, di ba? Parang sinulid na nagkandabuhol-buhol. Paano mo kaya aanuhin yun? Tastasin o tanggalin mo yung pagkabuhol-buhol? Parang wala eh. Parang lalo lamang nagkakandabuhol-buhol. Di ba alam kung paano? Tama, Jessica. Nako. Tama ka dyan, Jessica. Nako, talagang nakakalungkot na yung problema. Bibigyan na isang solusyon. Problema rin pala yung lilikay. Sana hindi naman gano'n. Sana makaisip sila ng mas maganda, mas matinong solusyon sa ganitong problema, Jessica. Huminga na lang tayo ng malalim, Susan. Ha? Maraming salamat sa'yo. Susan Huminga na ako ng Enriquez. malalim.